Hello ka-trade! Dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumita ng passive income sa Forex copy trading. So dito kikita tayo ng passive income dahil hindi na natin kailangang mag-trade. Ang gagawin natin, kokopya lang tayo sa mga magagaling na Forex traders. So kapag kumita sila, kikita rin tayo ng passive income. So dito sa video na ito, ituturo ko sa inyo step by step. Okay, so napakadali lang nito ka-trade. Sundan nyo lang ako. Ang una nyong gawin ay mag-open kayo ng FXTM account. Nilagay ko yung link dito sa baba or sa video description. Tingnan nyo lang para makapag-open kayo ng account. So, ang kailangan lang dito or yung requirements ay mag-upload lang kayo ng isang valid ID at isang proof of address. Okay, so meron akong account kaya mag-login lang ako dito. So, ito nakalagin ako. Ito yung dashboard ko. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa FXTM Invest. So, nakalagay dito, become an investor or become a strategy manager. So, dito tayo sa become an investor. Ang gagawin natin ay magka-copy trade lang tayo. Kokopya tayo ng trade sa mga magagaling na forex trader. So, click natin itong open invest account. Ayan. So, dito sa taas may nakalagay how to start investing. Ayan. So, napakadali lang ng steps. Step 1, choose a strategy manager. Ibig sabihin, pipili tayo ng mga forex traders. Mag-deposit tayo. So, mag-deposit tayo mamaya. Pakita ko sa inyo kung paano mag-deposit, ano yung mga paraan. At step 3, automatically copy the strategy manager's trades. Automatic na yon. Makopy natin yung mga trades nila kahit wala na tayong ginagawa. Tapos, cash in when the profit. Step 5, share a percentage with the strategy manager. So, walang monthly fee dito. Wala tayong babayaran sa pag-copy trade. Pero kapag kumita tayo, kapag merong profit, so, merong cut yung strategy manager. Halimbawa, kung yung strategy manager o yung trader ay, yung cut nila ay 30%, ibig sabihin, kapag kumita tayo ng $100, mapupunta sa trader na kinopya natin yung $30. So, $70 yung magiging net profit natin. Okay, so ang kagandahan dito, kasi hindi tayo obligadong magbigay ng monthly na babayaran. Kung walang profit, so, wala rin ikakaltas yung trader na kinopya natin. Okay, so mapupunta tayo dito sa strategy managers list. Ayan, so automatic na to. Naka-arrange sa top strategy managers only, naka-check yan. At makita natin yung mga traders. Ito yung rank number 1, si Capital First. Number 2, si MFT Team KH. At makita natin, yung return rate, ang total ay 817.63%. Days trading, 406 days. So lagpas isang taon lang nagtitrade itong trader na ito. Risk level, so maganda dahil mababa. Number 2 lang yung risk level niya. Kumpara dito sa kumpara dito sa rank number 2 ay medyo mataas yung risk niya. Ayan, so marami ring followers ito or maraming nag-copy dito sa trader na ito. At yung managed funds, yung total na pera na tinitrade dito ni Capital First or yung mga naka-invest dito ay 1.4 million US dollar. Ayan. So, marami pang trader dyan sa baba. Pero ang gagawin natin ngayon, ay titingnan natin itong top number 1. At ito na rin yung kukopyahin natin. So, kapag clinic natin yan, makita natin yung full details. Makita natin yung profile niya. Ayan, ito yung parang bio niya. Yung return chart. Ayan, so maganda. Dire-diretso pataas. Walang malaking drawdown yung account niya. So, max drawdown ay 18.41%. So, maganda, napakababa kasi mga 30% drawdown, kahit 50% drawdown, okay pa rin yan. Pero ito, 18.41% lang. Ang ibig sabihin ng drawdown, yung pinakamalaking percent na i-loss niya. So, yun yung ibig sabihin ng drawdown. So, halimbawa, ang capital niya ay $1,000. So, nag-drawdown siya ng 18%. So, pinakamalaking na-loss niya sa account niya ay $180. Yun yung 18%. Okay, so week, ayan, ito yung profit in percent. 1 month ay 14.87%. 3 months, 38.51%. In 6 months, 91.75%. All time plus 817.63%. Total trading days, 288. Profitable days, 190. Unprofitable days, 98. So, mas maraming araw na kumikita siya. Average daily win, 1.95%. Average daily loss, negative 1.35. So, mas maganda to kasi mas mataas yung
average daily win. Ayan, so dito natin makikita yung profit share. Makita natin 29% yung cut nitong trader na ito. So, ibig sabihin, kapag nag-profit ng $100, ang $29 ay mapupunta sa trader na ito. So, ang maging profit natin ay $71. So, ang minimum deposit dito sa kanya ay $610. So, kung sa peso yan, nasa 30,000 pesos mahigit. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, click natin itong invest. Ayan, so, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko mga trade dahil mag-update ako tungkol dito sa copy trading dito sa FXTM. So, i-update ko kayo kung magkano yung in-invest natin, makita ninyo, at magkano yung kikitain natin buwan-buwan. Ayan, para updated kayo. So, huwag niyong kalimutan, pag nag-open kayo ng FXTM account, suportahan niyo ako, meron tayong link dito sa baba sa video description. Okay? So, maraming salamat. So, ngayon, click ko itong open. At ito, success, your investment account was open. So, naka-open na tayo ng FXTM Invest account. For your reference, we sent you an email with your account details. Ayan, so ito yung account number, 365-5004. Ayan, profit share. Nandito lahat yung details. Minimum activation deposit, $610. Okay, so ang gagawin natin ngayon ay magdi-deposit tayo ng $610. So ito yung mga deposit method. Yung local online banking nila ay sa China. Ayan. So wala silang local online banking dito sa Pilipinas katulad ng BDO ganyan. Wala kasi ito online banking China, ibang bank yata to eh. So para sigurado, gagamit lang tayo dito ng debit card or credit card. Ayan, yung may tatak na Mastercard o kaya Visa card. Kung may Skrill kayo, Wave Money, Bitcoin, Neteller, so pwede nyo gamitin sa pag-deposit dito. At kapag yun yung ginamit nyo sa pag-deposit, automatic na yun kapag nag-withdraw kayo, doon din papasok. Halimbawa, nag-deposit kayo gamit ang Bitcoin, so kapag nag-withdraw kayo, sa Bitcoin din dadaan. Okay, so dito ako ngayon magdi-deposit gamit ang Mastercard ko. Okay, so dito sa account, piliin natin yung inopen nating account kanina, yung investment account. Yan, account number 364500004. Click natin yan. So dito tayo magdi-deposit ngayon. So US dollar yung i-deposit natin. So $610 yung ilalagay natin. Ayan, so yun kasi yung minimum, $610 or nasa 50,000 pesos din yan. Okay. So, gawin ko na lang 50,000, gawin ko lang $1,000 para lagpas sa minimum. Okay, pero ang minimum sa trader na ito ay $610. So, click natin yung confirm. Ayan. Okay, so click natin itong submit. So, mapupunta tayo dito sa FXTM payment page. Dito natin ilalagay yung card details natin, yung debit card or credit card na Mastercard. Okay? So, tatakpan ko lang para hindi nyo makita yung card ko. Okay, ka-trade na ilagay ko na yung card details ko at i-click ko na itong pay. Ayan. So, hintayin lang natin ma-process yung payment natin. So, error mga trade. Unfortunately, your credit card has been declined by the third-party processor. So, ayaw gumana ka-trade ng BDO Debit Mastercard ko sa pag-deposit dito sa FXTM. Minsan may ganun talaga na hindi ina-allowed ng bangko yung pagdi-deposit gamit yung card sa mga forex trading broker. Ayan, pero sa XM naman wala naman tayong problema, nakapag-deposit tayo gamit ang BDO Debit Mastercard ko. Okay, so ituturo ko sa inyo ang pinakamagandang paraan para makapag-deposit tayo dito sa FXTM. At ito walang problema, instant yung deposit at instant yung withdrawal. So ito yung Skrill. Mag-open kayo ng Skrill. Nandito yung link sa baba sa video description, nilagay ko para makapag-open kayo ng account. O kaya i-download nyo lang yung app ng Skrill sa cellphone niyo tapos doon kayo mag-sign up para mas mabilis niyo ma-verify yung Skrill account niyo. Okay, so itong Skrill ay parang PayPal ito. Ang Skrill ang number one payment method sa mga online trading brokers, katulad ng mga forex trading brokers, mga stock market trading brokers. Skrill yung number one payment method nila. Kasi instant yung deposit at withdrawal dito. Napakabilis ng transaction pagdating sa deposit at withdrawal. Ayan. So, ang gagawin ninyo, mula sa credit card, debit card ninyo, pag nakapag-open na ka ng Skrill account at verify
at na-verify na ninyo yung account ninyo, mag-deposit kayo mula sa credit card or debit card ninyo dito sa deposit, tapos ayan, mag-deposit lang kayo dyan. So maganda dito sa Skrill kasi dito yung magkakaproblema sa pag-deposit at pag-withdraw papunta sa debit card or credit card natin sa bank account natin. So ang pangit lang dito sa Skrill ay merong fee na 2.5% sa pag-deposit natin. So no choice tayo, wala tayong magagawa kasi walang ibang payment method ay gumana ng card natin. So nakapag-deposit ako dito ng $1,346 US dollar. So ang gagawin ko ngayon, i-deposit ko na ito papunta dito sa FXTM account ko. So balik lang tayo dito sa FXTM Invest. Ayan. Tapos makita natin yung My Invest Accounts, makita natin yung pinindot natin kaninang trader sa Capital First at click natin yung deposit. So dito tayo sa See Other Options at dito tayo sa Skrill One Tap. Click natin itong deposit. So, kapag meron kayong Bitcoin, so hindi nyo na kailangan mag-Skrill, pwede mag-deposit dito gamit ang Bitcoin. Select account, so ito yung investment account ko. Yung in-open natin kanina. Click ko yung US dollar. Mag-deposit ako ng 610. So, ito yung minimum dito sa trader ang kukupiyahin natin. Click ko yung confirm. Ayan, click natin ang submit. So, mapupunta tayo dito sa login page ng Skrill. Click lang natin itong login. Ayan, so ito yung balance ko, 1346 US dollar at ang i-deposit ko ay 610 US dollar lang. Click ko itong pay now. So magsisend ng code yung Skrill. Pwedeng dito sa cellphone number sa pag-register natin o kaya sa email. So dito lang ako sa cellphone number, click ko yung continue. So hintayin ko lang mag-send ng code ang Skrill dito sa cellphone ko, tapos ilagay ko yung code dito, tapos click natin yung continue. So ito na. Ayan, 922659. Click natin yung continue. Okay, successful payment. So, nakapag-deposit na tayo sa FXTM account natin. So, click natin yung return to FXTM para mabalik tayo sa FXTM account natin. Okay, so tingnan natin dito sa FXTM Invest. Tingnan natin yung investment account natin. At makita natin dito kay Capital First, yung equity ay 610. So, nakapag-deposit na tayo ng 610 US dollar. So, dito sa return or yung profit ay 0 pa. So, click natin ito para makita natin yung buong detalye. Ayan. So, ang nakalagay sa account natin ay nakalagay dito ay ayan, nakalagay post. So, wala namang ibang option. So, hintayin lang natin na mag-activate yung account natin. Nakalagay kasi post. Kasi bago lang tayo nag-deposit. So, nakalagay dito sa taas, deposit 610 US dollar to activate your trading account. So nakapag-deposit na tayo, siguro hindi pa napaprocess kasi nakalagay din dito, processing now, resuming account, naglo-loading pa. So hintayin natin na maging active na itong pag-copy trade natin dito kay Capital First. Okay, so after mga 5 minutes mga ka-trade, ito yung status natin ay active na. So hintayin nyo lang pagkatapos nyo mag-deposit, kapag nakalagay ay post pa, hintayin nyo lang maging active yan. Okay? So ito makita natin dito sa return US dollar, makita natin yung return natin. So ito nakalagay negative 0.01. Ayan, so click natin dito sa trading. Dito natin makita yung mga trades natin, yung open trades, yan makita natin may buy sa USD GPY, may sell sa GBP USD, may buy sa Euro USD. Ayan. At makita natin yung ito yung balance natin, 610 US dollar, yung capital natin. Ito naman yung floating PNL. So ito yung profit, yung floating na profit or loss dito sa trade natin. So, sa ngayon, kasi bagong open pa lang, nag-profit na tayo. Kapag kulay green, profit yan or kita, plus 0.03. So, kapag pula naman, kapag negative, so lugi yan. Ayan. So, ganun lang kadali, mag-copy trade dito sa Forex, mga ka-trade. Mag-open lang kayo ng FXTM account. Nandito yung link sa baba, sa video description. Pagkatapos nun, mag-deposit lang kayo. Gamit yung Skrill. So, i-try nyo muna mag-deposit dito sa FXTM direct gamit ang credit card or debit card niyo o kaya Bitcoin. So, kapag hindi kayo makapag-deposit gamit yung card niyo or Bitcoin, so mag-open kayo ng Skrill account. I-verify niyo yung Skrill account niyo. So, mag-deposit kayo ng pera niyo galing sa debit card, credit card, papunta dito sa Skrill. So, kapag may laman na yung Skrill niyo, i-deposit naman niyo dito sa FXTM account niyo. Okay, so yun lang mga ka-trade. Lagi nyo lang tandaan kapag nag-i-invest kayo, katulad dito sa copy trading, huwag kayong mag-invest na hindi nyo kayang malos. So mag-invest lang kayo ng sobra ninyong pera.
So yun lang, maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe kasi every month mag-update ako ng video kung kumita ba ako dito sa pag-copy trade at kung magkano yung kikitain ko every month. So yun mga trade, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.